Does the law of gravity applies to you? Okay? Kahit na ayaw, hindi ako susunod sa gravity. Wala akong kahit na sabihin mo yan, you're still bound in it. Kaya not everything that makes us happy is fine. We must always go into the nature of God. We must always come into the presence of God. We must always, sabihin na natin, submit into the ways of the Lord in order for us to live in His ways and plans. Ngayon, if we disobey and went out of our own way, out of God's laws and ordinances, God's power will resist you in your endeavors. Masyadong ma-English, no? Okay. Kasi yun yung lumilitaw na word sa isip ko no? Pero alam niyo po, tatagalogin ko, no? Kapag hindi natin susundan ang mga batas, kautusan ng Panginoon, pag hindi natin gagawin ang mga ito, ang mangyayari nito, ang kapangyarihan ng Panginoon ay pipigilan ka sa lahat ng gagawin mo sa buhay. No? Ito yung, kung sa baga, ito yung law. Parang meron tayong tinatawag na law of gravity. Na kahit na anong gawin mo, you are bound in that law. Okay, pag halimbawa, sige, subukan natin, tayo kayong lahat, tapos talon kayong isang beses para magising tayo. Come on, everyone, let's all stand up, then talong kayo. Does it apply to you, the law of gravity? Sige po, makakapo na tayo. Pastor naman, pinagtatrabaho pa kami. Makikinig na lang kami ng salita Gigisingin pa kami. Okay, makinig po kayo mabuti. Does the law of gravity applies to you? Okay? Kahit na ayaw, hindi ako susunod sa gravity. Wala akong kahit na sabihin mo yan, you're still bound in it. Hihilain ka pa rin pabagsak. The same thing, and most of all, even more so with the Word of God. If the laws of God says this is supposed to be, then it will be upon you. Amen? Kaya hindi dapat natin, Pastor, nakasulat naman sa Bible, bakit the Lord says that He will bless us and all of these things? Bakit di natin nararanasan yung blessings as such? Because there are things that we need to follow in order for us to receive what is for us. Remember, yes, salvation, you will not work for your salvation. Okay? Ibig sabihin, matatanggap mo yung salvation at the cross of Calvary, na kung saan ang Panginoon, pag tinanggap natin ang Panginoon bilang ating Diyos tagapagligtas, siya ngayon ang mabubuhay para sa atin lahat. So, ang mangyari nito, ngayon, ikaw na ngayon ay involved na, sabihin na natin, you are a part of the citizens of heaven because of what Jesus Christ has done at the cross of Calvary. We are supposed to follow His rules and regulations. Okay? Rules and regulations. Actually, kahit naman na hindi ka Kristiyano, yung rules and regulations ng Panginoon dito sa mundo ay mag-a-apply pa rin sa'yo katulad ng gravity. Amen? Kaya ang lahat ng bawat isa po sa atin, mas mainam na sumunod na lang tayo. Recap lang po tayo for last na pinag-usapan natin last week. Okay? In order for us to live in accordance to the will of God, in order for us to move and to receive what God has for us, because every blessings of the Lord, meron tayong tinatawag na kailangan nating gawin para ma-receive yung mga bagay na yon. Okay? Ano yung kailangan nating gawin para ma-receive yung salvation from Jesus Christ? We need to receive Him as our Lord and Savior. We need to declare in our lives na it is no longer I that lives, but Jesus Christ lives in me. Galatians 2:20. And in the same way, sa pagtanggap natin sa Panginoon ngayon, we now belong to the Lord Jesus Christ. Amen? Sino po ang mga tumanggap na dyan? You will receive Jesus as your Lord and Savior. Yes, you have now your salvation. And the Bible told us, work out your salvation with fear and trembling. When we talk about work out your salvation with fear and trembling, ibig sabihin,
hindi lang yung dahil tumanggap ka, you live happily ever after and that's it. No, 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 no. Kung sa baga, kapag tanggap mo kay Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, kilalanin mo siya sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Amen? Kung yung mga iba sa atin, mga first time na in love, o kayo yung mga mag-asawa, na kung saan meron pa kayong sulat-sulat. Hindi na pala uso yung sulat-sulat ngayon. Ano yung uso ngayon? Text, no? Kayong messages. Yung messages nyo is, hindi nyo pa rin ini-erase hanggang ngayon. Andyan pa rin sa inyong mga cellphone. Di ba, napapangiti yung iba, ibig sabihin, totoo. Because you care for the person you are in love with. If you care for the Lord Jesus Christ, read His Word. This is His love letter for all of us. And speaking of love, in order for us to live in God's realm, right now we are in the earthly realm. Merong reality ito. Gayon din, mas may totoong realidad ang realm ng Diyos. God's reality. And in order for us to live in God's reality, we need to learn how to love the way Jesus loves. Okay? Not the love that this world proclaims, but the love that Jesus Christ claims at the cross of Calvary. Okay? Yung pag-ibig ng Panginoon. Ano yung pag-ibig ng Panginoon? Unconditional at hindi tayo namimili kung ano yung mga bagay-bagay na normal sa mundong ito. Ang normal dito sa mundong ito, kapag wala kang problema sa akin, mahal kita. Pero kapag ikaw ay masamang tao, hindi kita mamahalin. Yun ang sabi ng mundo. Pero ang sabi ng Panginoon, mahalin mo ang iyong kaaway, ipanalangin mo sila. Hindi naman ibig sabihin nito ay magkakaroon ka ng relationship sa kanila. Still. Halimbawa, okay, God forbid, in Jesus' name, and I proclaim protection over all of you. Sample lang po ito. Halimbawa, merong na-rape. Kung sa baga sa na-rape na ito, makikipag-relationship pa ba siya doon sa taong nang rape sa kanya? Hindi na. Magkakaroon ng separation yan. Of course, itong na-rape, magpapatawad lang. Nag-gets nyo po? That kind of level, it's because we're talking about heavy things. Heavy forgiveness. Kailangan natin matutunan. Hindi mo matututunan yan ng overnight. Na isang gabi lang kinabukasan, alam mo na. No, you will learn it in your lifetime. Okay? The way Jesus loved, and when we learn how to love like the Lord Jesus Christ, next thing we need to do is to learn the truth, because the truth will set us free. And remember that the truth of the word sanctifies all of us. Whenever you read the word of the Lord, it changes you into God's likeness. Kaya yung old ways mo, hindi mapapalitan yan hanggat hindi ka magbabasa ng Biblia. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, magbasa tayo. Magbasa tayo. Okay, magbabasa tayo ng Bible. Okay? And of course, hindi lang yan. Tingnan niyo to. Una, pag-ibig, natuto kang pag-ibig. Ngayon, nalaman mo na yung katotohanan. Pag alam mo na yung katotohanan at ito na ngayon ay namumutawi at nananalaytay sa kadugot-duguan mo, mapapansin nyo na lamang, glory, God's glory and manifestation will be upon you. Ibig sabihin nito, you will now share God's essence, majesty, splendor. And sometimes, hindi mo mapipigilan habang ikaw ay nananatili sa loob ng presensya ng Panginoon at yung salita niya ay nagiging normal na sa'yo, mapapansin mo na lang kahit na ayaw mong ma-promote, na pa-promote ka. Sino na nakasubok nun? Diba? Ayaw mo naman ma-promote. Ba't kaya ako pinopromote? Nagpapakasipag lang naman ako in accordance to the word of the Lord. And God is still lifting you up. And sometimes you are being praised. Pero wag niyong tatanggapin yung praise. Okay? Ibig sabihin, halimbawa pag may nagsabi sa inyo na, ang talino mo, no? Wag natin sasabihin na, ano yung action natin? Hindi naman ako wag ganon. Ang sasabihin natin, thank you, to God be the glory. Halimbawa, nagsabi sa iyo, ang yaman mo ah. Wag mo sasabihin, hindi naman, thank you. Mayaman talaga ako by God's provision.
and to God be the glory. If somebody tells you, you sing good, ang ganda ng boses mo, ang ganda mo, ang gwapo mo, ano sasabihin natin? Thank you. To God be the glory. We always give back to the Lord. Don't receive it for yourself. Kasi yun yung kautosan ng Panginoon. You see, first is love. Second is learn the truth. After learning the truth and exercising the truth, then eventually, you will start living in God's glory and you will now become a light to the world. Anong gagawin natin sa ating ilaw para tayo magliwanag? Do things for the glory of God. May gift kayong magluto, magluto kayo para sa mga may hirap. Pagluto nyo sila. Pastor, saan kami kukuha ng budget? Ayan. Pwede ba kaming humingi sa church? No. Look at me. Ang church po, merong budget ang simbahan para tulungan natin ang mga mahihirap. Hindi naman ibig sabihin, Pastor, dami mahirap sa AMSIC, bakit di kayo tumulong sa... Pwede mo natin tulungan lahat. We can only help what we can only reach. Merong limit ang ating budget. Okay? Kaya wag nating sasabihin na yung church, dami-dami yung pera, ba? Ito lang yung natutulong nyo. No? Mukha lang kami madaming pera. Itong itsurang to, okay. Akala nyo mayaman to. Akala nyo lang. Okay. Well, you see, it is God who provides and it's God who supplies our needs. Pero ito po ang sasabihin ko sa inyo na ang bawat isa po sa atin ay dapat magliwanag para sa Panginoon. When we're talking about our gifts, you know how to sing, then sing for the glory of God. Marunong kayong maglinis kayo for the glory of God. Pastor, pwede bang sa bahay lang? Okay lang, sa bahay nyo. Kasi alam nyo po pag malinis ang lugar ninyo, the presence of the Lord is there. Alam nyo po yung gusto-gusto ng mga demonyo? Yung madumi. Hindi ako nagbibiro. Kaya alam nyo po, may mga masamang espiritu kapag ang bahay ay madumi. Because the devil loves that. Maglilinis na kayo ngayon yan. Kung ayaw nyong bahayan ng demonyo ang bahay ninyo. Pastor, Kristiyano naman kami. Yes, pag Kristiyano ka, but the Lord is telling you to take care of whatever God has given you. Amen? Take care. Alagaan natin. And of course, as our light is proclaimed to the world, and the world sees God's glory in us, and in that way, we are able to be, sabihin na natin, we're able to minister to people who do not know Jesus Christ and bring them to His glory. Kasi madami pong mga nawawalang anak ng Diyos. Kaya ang bawat isa po sa atin, pinagpipray natin yung ating mga kamag-anak, pinagpipray natin yung ating mga asawang hindi pa nakatanggap kay Jesucristo, ang ating mga anak, at marami pang iba. Una po, pamilya muna. Bago tayo lalabas sa pamilya. Okay? Pagkatapos ng pamilya, first family muna. Pag-pray natin yung family natin, yung mga anak. Then pag Kristiyano na yung lahat sa family natin, then we reach out our relatives. Pag ayaw makinig ng mga relatives, then go to your friends. Amen? Hindi tayo titigil because everyone, lahat ng mga nakapalibot po sa atin, yan ang binigay ng Panginoon sa atin para tayo ay makapag-minister sa kanila. Amen? Pastor, yung mga kamag-anak ko ayaw makinig. Hayaan nyo lang. Ayaw makinig. Di maghanap kayo ng iba. Pastor, paano yan? Di pupunta sila sa impyerno. Ayaw makinig eh. Ipanalangin nyo pa rin. Pag mahal na mahal nyo talaga sila, meron kasi yung mga ganun, kailangan lang ng matinding panalangin. Hindi po kasi lahat katulad natin na kung saan nung nakilala natin si Jesus, tinanggap natin ang Panginoong Jesus bilang ating Diyos at tagapagligtas. Meron mga tao talagang matagal yung proseso na sa kanila bago talaga sila maniwala. Okay? Pero wag tayong titigil na ipanalangin sila dahil that is our mission. And of course, when we become light to the world,
pupunta na tayo ngayon doon sa dominion. Meaning, we are supposed to, yun yung pag-uusapan natin ngayon, we are supposed to submit in God's dominion. Submit to what? To His laws, His structures, His ordinances. Pastor, we are no longer under the law. Yes, we are no longer under the law. But you see, there are things that we must understand and we must follow kasi we need to follow the word of the Lord in order for us to live by it. Okay? Hindi naman natin pwedeng sabihin na hindi natin susundan ito kasi we're no longer under the law. No, no, no. Don't misinterpret that. Wag natin ma-misinterpret yung kasabihang ganon. Yes, all of us right now are living under the grace of God. Ang grace ni Jesus Christ is at the cross of Calvary. Amen? Dati, ipapakita ko lang sa inyo, dati, ang kailangan natin gawin sa Israel, ang kailangan nilang gawin ay magbibigay sila ng sacrifice in accordance to the budget of the family. Sacrifice. Anong sacrifice? Blood sacrifice. Okay? Kapag ikaw ay mahirap na mahirap, ang isa-sacrifice mo ay pigeon. Unblemished, walang sakit, bagong alam niyo yung magandang-maganda at hindi pa ito na wala siyang sugat o kung ano man, yun yung ibibigay mo. Sa pinakamahirap yun paano kapag mayaman ka, sa pinakamayaman, ang isa-sacrifice mo every week. Every week bull, isang bull. Okay? Isipin niyo yun, no? Kapag ikaw naman ay nasa middle class, meron kang lamb. Dapat yung lamb mo, walang sugat, walang sakit, yun yung ibibigay mo sa Panginoon. Yung pinakamalusog, na katulad na ginawa ni Abel. His first sacrifice is yung pinakabat at pinakamalusog na kanyang inaalagaang hayop. Para mapatawad siya ng Panginoon sa kanyang kasalanan. Kamusta naman tayo? Kapag gagawin natin yon every week, kamusta naman? Okay? Sabihin, wala na tayong pera. You see, what Jesus Christ at the cross of Calvary is the final sacrifice. Pastor, bakit kailangan ng sacrifice? Kung mahal talaga tayo ng Diyos, dapat wala ng sacrifice. There are laws in the spiritual realm na hindi natin maintindihan. Tingnan niyo itong mabuti Gusto ko pong makita niyo ito. Bakit importante ang dugo sa harapan ng spiritual realm? That even the demons love blood. Do you know that? Ano yung nangyayari sa mundo ngayon? Sa Amerika, sa iba't ibang bansa, tingnan nyo ito sa Ukraine, meron silang isang cave doon na punong-puno at ang daming mga buto ng bata. Sa isang cave. Habang tinitingnan nila ang daming buto, meron pang mga, alam niyo yung mga lumang sapatos na nakaipon, mga damit ng bata. Anong ginagawa nila doon? Pinapatay nila yung bata. For what? Laman loob. Binibenta sa black market. Ngayon, it's because of greed and what the devil wants is that blood on the ground. That innocent blood. Because blood has something to do in the spiritual realm. That's why when Jesus died at the cross of Calvary, His blood went to the ground. At makita nyo sa Genesis, doong si Abel ay pinatay ng kanyang kapatid, yung dugo niya ay sumisigaw. Anong sinisigaw ng dugo ni Abel? Vengeance. Justice. Pero nung ang dugo ni Kristo ay dumaloy sa lupa, anong sinisigaw? Forgiveness. Salvation for you and me. That's why we need the Lord Jesus Christ. Yun yung importansya ng krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon tayo nakakatanggap ng pribileyo
para manatili doon sa teritoryo ng Diyos na kung saan andun yung protection, andun yung provision, andun yung blessing ng Panginoon in all aspect. Now, that is what we call grace. But in order for us to live into that promise of God, we need to submit into His laws, structures, and ordinances, which is yung pag-uusapan natin right now. Ang haba ng intro, no? Okay, start na tayo. Okay. Ang haba ng intro. Para lang po maintindihan natin, sa kaharian ng Panginoon, meron tayong tinatawag na batas na kailangan nating i-exercise as citizens of heaven. Tanungin mo nga yung katabi mo, tagalangit ka ba? Okay. Sabihin mo, oo, tagalangit ako because Jesus Christ is my Savior. Kaya pag tatanungin ang bawat isa sa atin, tatanungin kayo, sigurado ba kayo mapupunta sa langit pag kayo'y namatay dito sa mundong ito? Ang sagot natin, yes. Not because of we are proud, kaming mga Kristiyano lang ang mapupunta sa langit, kayo hindi. Hindi ganoon. It's not because of this religion. It's not because of this gathering. It's because of what Jesus Christ done at the cross of Calvary. That's why we're going to heaven. At kapag tinanong tayo sa langit, nakasulat ba yung pangalan mo sa libro ng mga maliligtas? Sabihin mo, opo, andyan yung pangalan ko. Sinong sumulat? Si Jesucristo. Dahil tinanggap ko siya bilang aking Diyos at tagapagligtas. Ang pagtanggap po kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, ang ibig sabihin nito, tayo ngayon ay susunod sa kanyang kalooban. Amen? So, ang pagsunod, ito yung mga batas. Tingnan ito mabuti. Ano ho? Laws and ordinances and the way of the ways of God. Meron tayong laws na kailangan nating i-practice. Ito yung tinatawag nating laws that governs the functionality of God's realm. These are the laws that we must practice as citizens of heaven. Laws that govern the functionalities of God's realm. And even unknowingly, if we disobey the laws of God, the verdict and justice of God will still apply to you. Okay? Bago tayo magbibigay ng example, na-excite na akong i-share sa inyo. Aralin muna natin. Ano ba itong laws and ordinances, ways of God? Psalms 107. Buksan po natin. Psalms 107 verse 3. Okay. Kahit sumabra ako. Psalms 107 verse 3. Sabi niya dito, He made known His ways to Moses, but His acts to the sons of Israel. Anong ibig sabihin nito? He made known His ways to Moses and His acts to the sons of Israel. Pansinin niyo mabuti ito, sinishare lang ng Panginoon ang kanyang batas sa mga naghahanap sa Kanya. Pinapakita lang ng Diyos at sinasabi lang ng Diyos ang kanyang mga paraan sa kanyang mga minamahal. Mahal ho ba kayo ng Diyos? Pastor, bakit walang sinasabi sa akin si Lord? Meron, basahin mo. Ito siya. Okay? We need to read it. If you really love the Lord, then have a relationship with Him. Exodus 33 verse 11. Sabi niya dito, Thus the Lord used to speak to Moses face to face, just as a man speaks to his friend. The Lord only speaks to His friends because a friend listens. A true friend listens. Nakikinig ang mga kaibigan ng Diyos. Parang si Abraham din. Only by being close to God, you will be able to know His ways. Only by being close to Jesus, doon mo lamang malalaman ang kanyang paraan at mga batas. Subukan nyo na hubang ma-in love? Sa lahat ng may mga asawa, Pastor, di na kami in love ngayon. Para na lang kaming magkapatid. Okay, ganun yung Pero alam nyo po, yung first time yung na-in love, kung maaalala, sige, kalkalin nyo yung memory niya.
Yung first time yung may love, hindi ba na-excite kayo palagi na gusto niyo silang makita, gusto niyo silang makasama? At the same way, if you have been in love with the Lord Jesus Christ, you wanted to know Him. Pastor, how can we be in love with the Lord Jesus Christ? Yun kasi yung tanong ng mga bawat isa. That's why sometimes we go into troubles in life in order for God to show us that He truly loves us. Para makita natin ang pag-ibig talaga ng Panginoon. Kasi ipapakita muna sa iyo ni Lord yung pag-ibig niya bago mo may exercise ito pabalik sa Kanya. Amen. Napakita na ba ni Lord sa inyo na mahal niya kayo? Yung totoong amen, sabi ko sa inyo yung una eh. That's good. Malakas yung amen nyo. Okay? Napakita na ni Lord. Hindi ko na kayo tatanungin kasi madami kayong testimonies, I know. But see, if you really love the Lord God with all of your heart, you will seek Him earnestly and you will find Him. Isaiah chapter 55 verse 9 says, buksan natin, Isaiah 55 verse 9 says, "For as the heaven is higher than the earth, so are my ways, says the Lord, higher than yours." God's ways is only revealed to His friends. Close friends, close relationship. If you have close relationship with the Lord Jesus Christ, then He will make His ways known unto you. Tingnan ito po, ganito po, no? Pastor, bakit kasi hindi namin naririnig ang Panginoon? Hindi mo talaga maririnig ang Panginoon if you're expecting the Lord to speak to you through your ears. Hindi mo siya maririnig hanggat hindi mo alam ang salita ng Diyos na nakasulat dito. Kaya kapag ito, nasa buhay mo na yung salita ng Panginoon, ibig sabihin, practice mo na yan, lahat ng paraan mo, in accordance to the will of the Lord, then the Lord says, everything that you will pray for, I will answer. Because you already abide in His Word. Now that His words abide in you, everything that you will ask, the Lord will answer. Kasi yung sa loob-loobin mo ngayon, malinis na. Remember, the truth will sanctify us. His Word sanctifies us. When you are sanctified, when you pray, the Lord will answer. Alam niyo po, kailan lang nakikinig ang Panginoon sa mga unbeliever kapag sila'y nananalangin? Alam niyo po kung kailan? The Lord only listens to unbelievers if they are broken and looking for Jesus. Yun lamang. Pero other than that, pag halimbawa, ang isang hindi mananampalataya kay Jesucristo, nanalangin, Lord, i-bless mo ako. Titingnan ko nga kung totoo ka. I-bless mo nga ako. Hindi ka mabibless. Because, alam niyo po yung blessing na sinasabi ng Panginoon, kapag bless ka niya in that ways at yung heart mo is not full of His Word, yung blessing na yan ang sisira sa'yo. Amen. Kaya kapag ikaw ay handa na sa Kanyang salita, you will ask anything in His name, then what will happen? God will bless you indeed. Okay? So sinasabi ng Panginoon, His ways are higher, His plans are higher, His ordinances, laws, His structures are greater than yours. Then, ang sasabihin na lang natin sa Panginoon, then we will follow you, Lord. Every ways and laws of God is always contrary to our own thinking. Lahat ng batas ng Panginoon ay laging taliwas sa pag-iisip ng tao. Okay? Anong example ng taliwasan ng pag-iisip ng tao? In this time and age, ang sinasabi ng mundo, basta masaya ka, gawin mo lang. Basta hindi ka naman nakakasakit, gawin mo lang. Diba? Yun yung sinasabi ng mundo. Pero ang batas ng Panginoon, hindi, not so. Ang sinasabi ng mundo ngayon, okay lang makipag-live-in. Pero in accordance to the word of the Lord, hindi. Pastor, uso naman. Lahat naman ginagawa. E di makiuso ka sa kanila and then suffer the consequences. And remember this, that the laws of God, even you don't want to submit into it, the application of justice will still be upon you.
And even worse, to your children. Kaya mag-iingat po tayo. Hindi porke na in love tayo, magsama kayo sa isang bubong, saka na tayo magpakasal kapag may ipon na tayo. No, no, no. Bago kayo magsama sa isang bubong, mag-ipon muna kayo. Amen? Sa lahat ng single, magsabi ng Amen. Dahil alam niyo po, ito yung kautusan ng Panginoon. Oh, look at this. That is the law and ordinances of God. Sa lahat ng mga kasal, tanungin ko po kayo, napapagpala po ba kayo? Okay. O sige. Ito yung obvious tanong at makikita ko. Alam kong visible. Nabibless ba yung mga anak nyo? O, diba? Ang lakas ng amen ninyo. Ibig sabihin you have experienced God's blessing because you followed His rule. Amen? So nakita niyo ito? So isa pang example. Examples of the operation of God's modalities. Operation of God's modalities. Example of operation modalities of God. Isang example is you must give to receive. You must give in order to receive. Ang uso sa mga Pilipino, receive. How about yung give? Wala. Sa mga Pilipino, walang give. Selfish. Di ba? Normal yan sa mga Pilipino. Ito. Ito ang isang example na halatang halata na ikinahihiya natin sa balat ng lupa. Halimbawa, may gathering na ganyan. Halimbawa sa Singapore, no? Merong gathering sa church doon, may libreng pagkain, may libreng mga apples. Yung apples nila, laki. Tanungin nyo kung sino yung mga nagbaon. Mahiya ako nun. Itong mga Pilipinong to nakakahiya. Alam niyo kasi sila, they only take, Singaporeans will only take what they need. Yung mga Malaysians, mga Indians, andun, mga Singaporean Indians, ha? Andun sila talang kukuha lang sila ng isa. Mga Pilipinong kakapal na mukha. Kukuha sila 2 apple, 2 pa yung platong hawak-hawak. Ang tawag doon? Selfish. They always want to receive but they don't want to give. Mabakinig kayo mabuti. At alam nyo po, nung time na ng bigayan ng ika po, yung mga Pilipino, nasa CR. Kunwari, nagsusuklay. People of God, you are no longer, or the Filipino traits no longer lives in you, but Christ lives in you. Amen? That's why, when the Lord says, you must give to receive, yun yung rules ni Lord. Pag hindi ka marunong magbigay, hindi ka makakatanggap. At tanungin ko kayo, sino nasubukan nyo ng mag-bless ng ibang tao at na-bless din kayo? Di ba? Have experienced it? Meron ako isang kaibigan, sabi niya sa akin, hindi ko alam kung bakit sabi niya. Pero alam mo, nung dumami na yung pera ko, sabi niya, nag-charity ako. Ano yung charity? Namigay talaga ako. Namigay ako ng mga bags sa isang probinsya, bags, pambili ng kanilang mga books, and etc. For some reason, sabi niya sa akin, dumadami palalo yung pera ko. Kaya monthly, sabi niya, monthly nagbibigay talaga ako. Nagbibigay ka na rin, sabi ko. Ayaw mo mag-donate sa church o kaya sa school, sabi. Sige, mag-donate tayo. Praise the Lord. Ito, hindi to Kristiyano, But you see, the law and ordinances of God still applies to that guy. That friend of mine. Actually, napatanggap ko na siya, pero napatanggap ko na kay Jesus, pero hindi pa rin siya ganoon ka sold out katulad ko. Though I'm still actually reaching for him. And you know what? It still applies. Luke chapter 6, verse 38 muna. Luke chapter 6, verse 38. Sabi niya dito, give, and it will be given to you. They pour into your lap a good measure, pressed down, shaken together, running over. For by your standard of measure,
it will be measured to you in return. Whatever you give, it will come back to you whether good or bad. Amen? Nagtanim ka ng rebellion, pag ikaw na ngayon ay naging leader, tatanggap ka ng rebellion. Nagtanim ka ng blessing sa isang tao, and later on you will see and you will receive blessing. Pastor, kapag mayaman ba kami, talagang magbigay lang kami kung saan-saan. No, stop. Hindi kung saan-saan. Ano ho? Huwag nyo ring ibibidyo yung sarili nyo. Ito, binibigyan ko yung kawawa. Yun na yung reward nyo. Okay? Sabi ng Panginoon, huwag nyong hayaan yung kanang kamay nyo ay malaman kung anong ginagawa ng kaliwa, vice versa. Okay? Ibig sabihin ng Panginoon dito, kapag ikaw ay nagbibigay in secret, then your Father who is in heaven will bless you the same. Okay? Pastor, nakakatulong naman yung mga vlogger. That's good. Go and help. I'm not stopping them. They wanted to receive the blessing from their audience, then that's good. It's okay. There's nothing wrong with it. But if you want the Lord to bless you, alam niyo yun, share things, bless other people in secret. Amen? Kaya nga ito po, kaya isa sa mga laws ng Panginoon, na ordinances ng Panginoon, is when you give, then you will receive. Amen? Naniniwala ho ba kayo doon? Okay, sabi dito sa Philippians 4:19, alam natin ito. Philippians 4:19, and my God will supply all my needs according to His riches and His glory in Christ Jesus. Working is encouraged in the Bible. Everyone should work. Nakasulat nga sa Bible, ang hindi nagtatrabaho, hindi pwedeng pakainin. Sino mo yung katabi mo, may trabaho ka ba? May trabaho. Pastor, nag-aaral pa rin kami, wala pa kaming trabaho. Alam na, makinig kayo sa akin mga kabataan. Sa loob ng bahay, pwede pa rin kayo magtrabaho. Ano ho? Halimbawa, maglilinis kayo ng floor or whatever not. At kung ano pa yung pwede nyo i-share sa bahay. Hindi yung pagdating nyo lang sa bahay, anong kadalasan ginagawa ng mga kabataan ngayon? Scroll. Habang nakahiga, scroll. 2 hours later, scroll pa rin. Ano yung naitulong nyo sa sambayanan? Views. May views sila kumita, ikaw hindi. Okay? Tulong na lang kayo sa bahay. Maglinis kayo, mag-ayos kayo, hugasan nyo yung mga pinggan. So, di naman kami yung kumain, no? Dapat kanya-kanyang hugas. Sabihin kaya sa inyo ng tatay nyo, kaya ng nanay nyo nagpro-provide, kung kanya-kanya lang na tayo, dapat kayo bumili ng sarili nyong pagkain. Kaya nyo ba? Be a part. Lahat ng young people magsabi ng Amen. Okay? Ayaw nyo mag-Amen Ayaw niya yatang sumunod sa mga bahala kayo. And I'm going to tell you the truth. Okay? Pastor, kasi yung mga magulang mo, hindi kasi mabuti yung magulang mo. Yung parents ko, hindi. Even though your parents are providing for you. Kids, let me ask you, may bubungan kayo? May sarili kayong higaan? May pambili kayo ng shampoo, lotion, sabon. Kayo bang gumastos? Tandaan yung mabuti, yan ay hindi pinupulot sa daan. Hindi. Responsibilidad nila yan. Nilabas-labas nila kami sa mundong ito tapos hindi nila kami ialagaan. That ungratefulness. Look at me, people of God. Look at me, young people. That ungratefulness will cost you. And sabi sa Bible, if you become ungrateful, nothing will be given to you. Even the things that you have will be taken away from you. Pag hindi kayo marunong magpasalamat. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, di ba, pinag-uusapan natin is tumulong sa mahihirap. Okay?
Kaya lagi ko pong sinasabi sa inyo, ang tutulungan nyo lang yung mga marunong mag-thank you. Okay? Yung mga hindi marunong mag-thank you, alam ba, tinulungan nyo, tapos hindi marunong mag-thank you, wag nyo nang ulitin yon, wag nyo silang bibigyan ulit. Okay? Kasi yung mga yan entitled dyan. Ibig sabihin, kala nila, deserve nila yon. No, 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 no. Kaya meron kaming estudyante noon. Alam nyo pong inuutang pa namin yung mga libro ninyo noon. Hanggang ngayon, binabayaran namin. Tapos nakita ko yung libro nila dyan, kalat-kalat. Nagalit talaga ako. Kanino to? Sabi ko, bakit andito at nauulanan, binabayaran namin ito? Tapos nakita namin, isa sa mga aming pinag-aaral, pinagalitan ko talaga. Kaya sabi ko sa mga teachers, no, huwag nyo nang kukunin tong batang to next year. Ungrateful. Alam niyo po kung bakit? Kami nung elementary kami, kaklase ko si Miss Annie. Kasi late akong pumasok. Share kami sa mga books. We suffered the persecution. Share sila. Wala kayong pera? Ganun pa yung mga kaklase namin noon. Ay, mahirap lang pala sila. Look at this, look at this. Look at this. That was us before. Lahat na nanlait sa amin noon, sila yung mahirap ngayon. Look at us. I'm not rejoicing over their demise, but I prayed about them. Lord, forgive them. They don't know what they were doing as little kids. At ngayon, they're suffering because yung mga panglalait nila. Kasi nasa magulang din mismo eh. Kaya kayo mga magulang, kapag yung mga anak ninyo natutong manlait, pagalitan ninyo. Kaya itong mga estudyante namin, lalo ito yung mga anak ni Deborah. Anak ni Deborah, kapag nagiging entitled na sila, papagalitan talaga namin. Ibig sabihin entitled, siyempre, auntie namin yung may-ari ng school. Auntie namin. No! Do not act that way because it will cost them. Kaya sinasabihan namin sila because if they continue to practice as such, they will reap the harvest in the future. Amen? Kaya sinasabi ko po sa inyo, nakasulat sa Biblia, kung ano ang tinanim natin, ito ay ating aanihin, mabuti man yan o masama. Ang application ng batas ng Panginoon ay para sa lahat. Okay? So yan. Work is actually encouraged in the Bible, but one must completely rely in God's provision, not in our own hard work. Okay? Para hindi tayo maging proud. Hindi tayo maging, sasabihin natin, halimbawa ito, yung isang example, kapag ikaw ay masyado kang proud sa trabaho mo, malaki yung sweldo ko, ito yung inaasahan ko, paano kapag yan ay tinanggal sa iyo ng Panginoon? Sabihin na natin may nangyari sa kumpanya nyo at ikaw ay natanggal sa trabaho, saan ka pupunta ngayon? Now, if our reliance is completely with the Lord, we are not going to be worried. Amen? Hindi tayo mag-aalala. Kaya nung currently, yung business ko bumaba ng 50% sales. Sabi ko, Lord, ano nangyari? I panic a little bit. Yung little bit ko is 1 month. Okay? Nagpanic ako ng 1 buwan. Sabi ko sa Panginoon, Lord, ang gagawin ko talagang nagtodo ako ng trabaho. Then the Lord gave me a verse. In Proverbs, binasa ko ito kahapon eh. 23 verse 4. Tingnan ito. Nagpanic ako. Ito yung sabi ng Panginoon sa akin. Tingnan nyo. Kapag meron tayong problema, meron palaging sagot ang Panginoon. Nung nagpanic ako, sabi ng Panginoon sa akin ito, do not weary yourself to gain wealth. Cease from consideration of it. When your eyes are set on wealth, it is gone. For wealth certainly makes itself wings, like an eagle that flies towards heaven. Kapag ang pinaka-pursuit mo ay only pera, sasabihin ko pa sa inyo, nakasulat sa Biblia, lilipad yan. Pastor, kailangan natin ng pera. Saan tayo kukuha ng pera?
Philippians 4:19. And my God will supply all my needs according to His and glory in Christ Jesus. His riches, His glory, not yours, not mine. Kaya sabi ko, Lord, sige Lord, di na ako mag-aalala. Bahala ka na. Lahat na may mga utang magsabi ng ang dami nyo may utang ah. Ibig sabihin, nararamdaman nyo yung nararamdaman ko. Wala akong personal na utang, pero dun sa hinahawakan kong organization, madami kaming utang. And ang inaasahan ko, kaya ko ginagawa itong mga bagay nito because I love the Lord. At sabi ko sa Panginoon, Lord, ang church at ang school belongs to you. Sabi ko kay Lord, Lord, I will not worry. Amen? And you should not worry. But the Lord says, rejoice and be glad. Magalak kayo at kayo dumadanas ng mga bagay-bagay na ganito kasi nauhubog ang ating pananampalataya. Amen po ba? Yun yung nakasulat sa Philippians 4:19. At kung babasahin po natin yung Philippians chapter 4 verse 15 hanggang 23, we're not going to read it but I want you to read it at home. Okay, ito yung church ng Philippi is actually a giver church. Okay? So God is the supplier of their needs. God prospered the church of Philippians, mga taga-Philippians, yung mga ginawang church ni isa sa tinayong church ni Paul ay pinapagpala ng Panginoon supernaturally. Do you want to be blessed supernaturally? Okay? Be a giver. Ibig mo sabihin, Pastor, mag-tithes lang kami na mag-tithes. No, not just about tithes and offering. That is one part. But also giving to the poor. Sabi ko po sa inyo, kapag kayo ay sumisweldo, magtabi kayo ng pang-charity ninyo. At yung pang-charity ninyo yan, kahit na 10 piso lang yan, itanong nyo pa rin sa Panginoon, Lord, kanino ko ibibigay ito? Pastor, nakakaya, tutulong ka na nga lang 10 piso. Yun lang yung kaya mo eh. May magagawa ka ba doon? Sino may 10 piso dyan? Yung bata nga, nagre-reklamo pag binigyan mo ng 20, di ba? Pero ang kailangan natin maintindihan na magtabi tayo ng pera pang charity at itulong natin sa mahihirap. Itatanong mo yan sa Panginoon palagi. Kaya nga dapat meron kayong close relationship ni Lord eh. Kaya kami po, kapag dati kami, pag tumutulong kami, sige tulong lang, basta mahirap. Kulang sa word. But you see, right now, ang tinutulungan na namin, pinagpe-pray pa namin yan. Nag-uusap-usap pa kami as buong admin, as a family, before we even start helping. At kapag yung isa sa amin, yung medyo, nagka-clash eh. Kala nyo po sa family namin, ganun-ganun lang. No. Kapag may tinutulungan kami, ako yung palaging kontra. Ba't tutulungan to? Okay. Pastor ka ba? Because, look at me. Kasi yung perang itutulong natin, hindi sa ating sarili. Galing yan sa Diyos. That's why I am very angry kapag tulong lang just for the sake of tulong. No. We help someone because they deserve it. Okay? Hindi mo tutulungan yung mga entitled. Dati kami nun, sige, kapag mahirap, pasok, scholar ka agad. Tanong niyo sa akin, ano nangyari? Pastor, ano nangyari? Sige, 1, 2, 3, go. Ayun yung tanongin. Ano nangyari? Dahil tumulong lang kami na kabod-kabod na sige, tulong lang. Ano nangyari? Winaldas nila yung mga pera at walang napuntahan. Nagpaaral, anong nangyari dun sa mga pinag-aral? Imbes na pumasok, nagkakating. Nakita niyo yan? Hatid sundo pa yan, ha? Ang nagsumbong si Kuya Joel. Okay. Sinumbong niya kay Mama Dan. Kasi yung hinahatid niya yung mga pinapaaral namin doon sa school.
May baon yan, alam mo, may pera sila, may pan-tuition sila, kompleto sila ng libro, ihatid sa school. Nagkataon si Kuya Joel parang nag-stay for a little bit sa school at kumain. Yung hinatid niya, papasok dapat dun sa school, palabas. Sinundan niya, kung saan pumunta, nagkakating. Nakita niyo yan? Kaya hindi ka basta-basta pwedeng tumulong. Ang tutulungan mo lang yung talagang totoong gustong mag-aral. Amen. Kaya huwag kayong magagalit sa akin kapag, Pastor, mag-a-attend naman ako sa church. Faithful naman kami. That doesn't count. Okay? That doesn't count. Lagi po akong kinakausap ni Miss Sab at ni Miss Annie bago kami magpo-pull ng trigger before we're going to help anyone. Kaya kapag mag-i-start na, ito, tutulungan natin, ito sasabihin nila sa akin, Mark, ito, faithful to, talagang, ano yan, tara, i-offer natin sa kanila. Deserve nila ito. Ako naman, let's check. Pag na-check na, okay, let's go. Gawin natin. Kaya sabi ko po sa inyo, ito, ang offer namin minsan lang. Kapag tinanggihan nyo, hindi na kami uulit. It's strict, no? Ganun talaga. Ganun ang paraan ng, at least, that's the way I know how to take care of God's wealth. Hindi namin winawaldas yan ng kung ano-ano lang. Dahil ngayon limited na. Dati unlimited kami talaga. Sige, tulong. Gawin natin lahat. Kailangan nyo ng books, bili tayo. Kailangan nyo ng uniform, bili tayo. Wala kayong baon, sige, bibigyan. Dati ganun, ngayon hindi na. Lahat ng mayayaman na handang tumulong, learn from this. Amen? We learn the hard way. Of course, ito yung kailangan natin gawin. Bakit tayo nagpa-plan to help? Because we want to be a channel of blessing. Besides, ito naman yung talagang mission natin sa mundo is to help people. Bring them to the presence of God para sila rin ay makatanggap ng salvation. Amen po ba? Okay. Kaya pagtutulong na kayo, matuto po kayo sa ganitong paraan. Ano ho? Parang yung Church of Philippi, nagbibigay ng support kay Paul. Ito yung sabi ni Paul, pagbabasahin niyo yung Philippians chapter 4, verse 15 hanggang 23. Kayo lang. Okay, ang daming hinahawakan ni Paul na church. Sabi ni Paul, kayo lang ang nagbigay sa akin ng tulong. Hindi ko naman sinasabi, sabi ni Pablo, na kailangan ko ng tulong ninyo. The Lord is providing my needs. But you see, ang sabi ni Pablo dun sa kanyang message sa mga Philippians, the Lord is going to bless you supernaturally because you have given a sweet aroma of sacrifice to the Lord. Amen? Each time you help someone, it is a sweet aroma into the presence of God. Amen? Kaya lahat po ng ating natatanggap na ika po dito, kapag hindi kami naniningil, magbigay lang kayo kung gusto nyo. Pag ayaw nyo, bahala kayo. Okay? It doesn't matter. Hindi nga ako naglalagay ng QR code sa videos natin kasi that's, no. Okay? Pag gusto nilang tumulong, punta sila sa physical church natin. No? Hindi, Pastor, mas madali yun. I do not care. No? If you really want, kasi ito yung fellowship na gusto ng Panginoon. If you're here, you give your tithes and offering, you give it wholeheartedly, not grudgingly, okay? Kaya kapag binigay niyo na dyan sa ating pang-ika po, wag niyo na akong tatanungin, Pastor, saan niyo gagamitin yung pera kong 5 million na offering? Ayan, buti mo may 5 million offering, no? Sabi ko po sa inyo, ulitin ko kapag kayo ay tither, faithful tither and giver sa ministry na ito, I will show you everything, yung breakdown kung saan namin binibigay. Sasabihin ko po sa inyo na pupunta yan sa mga tinutulungan natin sa
mga nagtatrabaho dito sa school, sa ating mga tagalinis, taga-gwardya, at kung ano pa man. Makikita nyo yung may mga pagbabago na naman dito sa school, diyan po natin pinupunta yan. Tumutulong din tayo sa ating mga feeding. May feeding po tayo. Kinig po kayo, hindi ko binubulsa yan. Okay? Hindi yan napupunta sa bulsa namin. Pag pumasok yan dito, in this week, lahat yan disperse. Para rin yan sa ating mga tinutulungan. Okay? Okay po ba yon? Kaya huwag kayong magatubiling magbigay ng tithes dito kasi hindi ako tumatanggap yan kahit 5. Okay? Ako pa ang nagbibigay. Okay? So, be as it may be. No? We need to understand that when we learn how to give, then we are going to receive. Matthew chapter 14, verse 13 hanggang 21. Ito yung story ng the feeding of the 5,000 people. Alam natin lahat ng story at isa-summarize ko lang. Sabi ng Panginoon, sabi ng mga disciples kay Jesus, Jesus, send the people away so that they may eat. They may buy their own thing. Pero sabi ni Jesus, no, we're going to feed them. Sabi ng mga disciples, Lord, we don't have anything. The Lord asked, what do you have? The Lord is not asking for more, but God is asking, what do you have? Sino yung bida dito? Yung bata na merong 2 fish and 5 loaves of bread. Lord, meron yung isang bata. Sabi niya, share niya daw yung 2 fish niya and 5 loaves of bread. Kapag wala yung batang yon, alimbawa, pag yung batang yon makasarili, hindi akin to. Bahala kayong bumili kayo ng pagkain nyo. Dinala ko nga ito, baon ko to, tapos bibigay ko sa inyo. Pero the boy shares it. The boy gives to Jesus. He gave it to Jesus. Jesus gave thanks to the Father. Then, miracle happens. The 5 loaves and the 2 fish multiplied. People of God, let me ask you, what do you have? Can you share it? Kaya mo bang i-share yan sa Panginoon? So, hindi, sa amin to. It's okay. Huwag niyong i-share kapag napipilitan kayo. And let me tell you the truth, kapag hindi niyo sinare, kapag hindi nasira yung selfishness inside us, I'm telling you the truth, there will never be even one miracle in your life that will happen. Yan lang yun. Gusto nyo ng miracle? Give, and it will come back to you. Amen. Pag yung mukha ng pastor na to ay hindi katiwa-tiwala, hindi ko nga bibigay yung tithes ko dito. Bakit ko bibigyan? Yung pastor nyo, mukha lang mabait. Pero hindi siya katiwa-tiwala sa pera. Huwag niyong bigay. Huwag niyong bigay dito. I'm not asking you to give here. You help the poor. Tulungan niyo yung mga mahihirap in your own way. Alam ko po, ang bawat isa sa atin may kaya. Lahat na may kaya sa buhay, magsabi ng, lahat ng mga mayayaman, magsabi ng, mayaman kayo tumulong kayo sa mahihirap. Kasi, I'm telling you, meron pang mas mahirap kaysa sa atin. Pakainin natin sila, bigyan natin sila ng damit. Alam niyo yun, ipag-pray niyo sa Panginoon, Lord, sino ba yung tutulungan ko? Lord, meron po akong itinabing pera para sa inyo. Lord, paano ko itutulong ito? Amen? Yun yung ipapractice natin. Alam niyo po, matagal ko nang sinasabi sa inyo ito Sino na nagpa-practice na ito? Yung
Huwag niyo itataas yung kamay niyo. Baka sabihin niyo, sabihin ng iba, hambog masyado ito. You know to yourself. Pero you know to yourself, kapag pinapractice niyo ito, that's good. Pag hindi pa rin, yung mga hindi nagpa-practice, okay, tanungin niyo rin sa sarili niyo, na-bless ba ako nung hindi ko pre-practice ito? Ayan. Alam niyo yung sagot. Okay? Alam niyo yung sagot dyan sa ating pinag-uusapan. Isa lamang po yan, sa isa sa mga laws and ordinances of God. When you give, you will receive. Amen? When you give, you will receive. Gusto ko pa sanang bigyan ng dalawa pa, pero pag-usapan natin to next week. Ang haba ng series nito, no? Medyo hahabaan ko pa kasi madami pa ito. Bigyan ko pa kayo ng isa pong last. Isa sa mga laws, ang laws and ordinances of God is you must die to yourself in order to live. You must die to yourself in order to live. John 12 verse 25. He who loves his life loses it. But he who hates his life in this world will actually keep it for all eternity. Matthew 16 verse 25, for whoever wishes to save his own life, lose it. But whoever loses his life for Jesus' sake will find it. Kaya kapag yung buhay mo ay binigay mo sa mundong ito, tatandaan ho natin mabuti, yung buhay na yan ay mawawala. Okay? Sa isang example na pinakita ko sa inyo before na yung mga ibang kakilala ko, their pursuit for money and wealth, yumaman sila and everything, they have everything materially. But right now, they do not have a life to live. Kasi ang post na lang nila ngayon ay puro yung gamot nila at maintenance nila. Sinasabi nilang may bahay nga ako, may kotse nga ako, may pamilya nga ako. Nag-aalala naman ako sa sarili kong health. Kaya kapag ikaw ay malusog, kapag pinagpala ka, amen? Lahat ng walang sakit, magsabi ng amen. Okay? We're in good hands. That's why when you live for the Lord, God is actually going to save you. Okay? What this means is that you no longer live for yourself. The things that you want, the things that you desire, your dreams, your thoughts, your plans, now belong to Jesus Christ. Alam niyo po, ito yung plano ko nung bata-bata pa ako eh. Sabi ko, pag 18 ko, pagdating ko ng 18, tapos na ako mag-aral, gahanap na ako ng trabaho. Plano kong pumunta ng Singapore. Punta ako sa Singapore. Sabi ko, tatrabaho ako doon. Pagdating ko ng 25, solve na ako dahil mayaman na ako noon. Sabi ko sa sarili ko. Pagdating ko ng 25, mag-aasawa na ako. Sabi ko sa Panginoon. Pagdating ko ng 30, meron na akong 3 anak. Sabi ko. Pagdating ko ng 40, I will go into missions and all para sa Panginoon. That was my plan. But ever since I gave my life to Jesus Christ, none of those things happened. 18 ako, hindi pa ako tapos mag-aaral. Because the Lord asked me to get another course. Sabi ko, Lord, hindi na magpo-pursue na ako. The Lord told me. At alam niyo, nung sumuway ako sa Panginoon, it's because God loves me so much. I'm about to go to Singapore. Nagkasakit ako to the point that I cannot go out. And while I am in my hospital bed, almost dead, I'm hearing the Lord completely telling me, son, stay in the Philippines, pastor my church, and I'm going to bless you there. Lo and behold, I'm here. Look at me. I lose my own life for His sake. I'm here because of the Lord. Pastor, mas blessed ka ba ngayon kaysa dun sa plano mo? I am actually. Kasi alam niyo po kung bakit.
Not in the sense of spiritual things. Not because I'm spiritually blessed. I'm blessed in everything. I'm in good health, number one. Yung mga kaedaran ko ngayon, nagme-maintenance na. Look at me. Maintenance, what's that? Okay. I don't know what's that. I'm in good condition physically. Number two, sinabi ng Panginoon na ipininamis niya sa akin na in you, I will create new generations of believers. Look at these little kids. They were my students. Ngayon sila na yung matanda ngayon. Handa na sila mag-asawa. Alam niyo, they are being used. And what's more, people of God, I want you to take a look at this. The Lord is blessing me kasi sabi ng Panginoon sa akin, anak, pag nag-stay ka dyan sa pagiging pastor, pag nag-stay ka as a president of the school, the Lord told me, I will create miracles. I do not understand that miracles before. Pero alam nyo, ang sabi lang sa akin ng Panginoon, keep your people in line, keep the leaders in line with my word, teach them the truth, and I will perform miracles. Pastor, ano yung miracle na nangyayari sa school ngayon? To God be the glory. Sabihin ko po sa inyo, not because of us, not because of me, not because I follow, it's because God promised that if I stay, we will receive these miracles. Alam niyo po, lahat ng may mga batang spectrum na pumapasok sa school, paglabas nila dito, magaling na sila. It's because of Jesus. Imagine niyo na lang kapag sinunod ko yung sarili kong plano, no? Wala ako dito ngayon. Baka wala din kayo. Siguro iba yung pastor nyo ngayon. Baka nag-assign ng iba si Mama Dang sa si pastor yan dito. Okay. Kasi gusto nila mag-mission na 2 palabas. Imagine nyo lang, hindi ko sinasabi because I followed, okay? It's because this is the plan of God. I lose my life, then I gain it back with much more. And I'm actually blessed seeing these children. Last year lang po, noong nagkaroon ng concert yung mga bata, madaming mga parents na tumanggap kay Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas. And some of the students are actually here. Itong mga young people natin. You know what? This is the blessing of God. And you know, I take pleasure in God's pleasure. Whenever I see kids receiving the Lord Jesus Christ as their Savior, performing very well in their academics and all, alam niyo po, napapagpala na ako. Yun lang, okay na ako. Kaya sabi ko po sa inyo, satisfied na ako yan. Sabi ko nga kay Lord, Lord, ito na ba Lord? Pwede na ba kaming umuwi? Pero sabi ni Lord, hindi pa. You're only seeing the glimpse of what I will do because you lose your life. And people of God, this is me, my testimony. But how about you? How did you lose your life for Christ's sake? How did you lose your life for Christ's sake? Sa mga kabataan, okay pa pastor, wala pa kami doon. Then you lose your life for Christ's sake already. And let the Lord plan for you. Huwag kayong mag-alala, hindi lahat tinawag na pastor. Pastor, baka tawagin ko kaming pastor katulad mo. Hindi lahat tinawag na katulad ko. God will definitely call you in a different way. And sasabihin ko po sa inyo, in your own benefit, in your own joy. Kasi alam niyo po, nung kabataan ko pa, ang pangarap ko lang talaga is, ito yung pangarap ko I am no different from you. Ang pangarap ko ay sumikat na musician. Musikero ako. I had the chance. Meron akong chance na sumikat. Kasi nung nag-aaral ako nun sa Maynila ng music, yung mga kaklase ko, noon, sikat sila ngayon. Okay, sikat sila, kilala sila ngayon.
At kung alam niyo po yung bandang Mayonnaise, yung drummer nun, close friend ko. Sila yung mga kabatch namin nun. Siya yung nag-offer sa amin na, sige tol, gawa kayong banda, mag-start tayo ng bibigyan ko kayo ng gig and all, sabi. Gumawa kaming banda. Magagaling kaming lahat. Okay, and that's skillfully during that time, we're really good. Talagang in terms of skill, musically. And then when we had a chance to play music, pumunta kami doon sa isang one-time gig lang 'yan. I felt in my spirit, ayoko to. Akala ko happy-happy, alam mo 'yon, sikat. Sabi ko sa sarili ko, ayoko to. This is not me. I thought I like it. It's not me. Then, yung binuo naming banda, kinausap ko sila. Tol, sabi ko, kakalas na ako sa banda. Tapos nung pagkasabi kong gano'n, ako nag-open eh. Tapos pagkasabi kong gano'n, yung isa pa naming gitarista, Tol, actually ako din eh. O bakit? Sabi ko, hindi, ikaw muna, ano yung reason mo? Sabi, tinatawag ako ni Lord na magpastor. Sabi ko, ay ako din, sabi ko. Alam niyo yun, lahat pala kami tinawag na magpastor. Kaming nasa banda, lahat po kami ngayon pastor na. Yung isa nasa Makati, yung isa nasa Laguna. Yung basista namin, hindi ko na alam kung nasaan sila. But you see, all of us are called to be a pastor. Pero yun, pinagtagpo pa kami ni Lord. Isang banda, just to break us up. It's because we think that we like that. And you know what? When I started pastoring, started helping people, started to see the miracles of God, alam niyo po yung hole inside my heart, parang nakumpleto. Sabi ko, Lord, this is what I'm looking for. Ito yung hinahanap ko. And every day, whenever I stand behind the pulpit, I'm being fulfilled doing the will of God. Kaya ngayon, pwede kong sabihin sa inyo, hindi ako nag-aaksaya na ng oras. May pera ba? Wala. The Lord will supply my needs. Pero hindi yung pera ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko, treasures in heaven. Kasi yun yung gustong i-build ng Panginoon. We build our treasures in heaven, not here on earth. Some of you may not understand me, but I pray to the Lord that soon you will understand losing your life for Christ's sake, and then you will find fulfillment. Sa mga kabataan, alam ko hinahanap nyo, parang may kulang sa heart ko, Pastor. May hinahanap ako. Gusto kong ma-fulfill ito. Look for the Lord and He will show you. I'm telling you the truth. Huwag na kayo maging pasaway katulad ko. Ako kasi pasaway ako eh. Pag sinabi ni Lord na punta ka sa kanan, pupunta ako sa kaliwa. But the Lord captured me and placed me where I should be. Amen? Some of you are called into the fivefold ministry. Some of you are called into encouraging people. Some of you are called to be politicians. Please lang, bilisan yung lumaki para mapalitan yung mga politician natin. Okay? We need a breakthrough. Anyway, that's another topic to talk about. But I pray that you may understand the will of God for you. So people of God, isa sa mga batas ng Panginoon, kung gusto mong mabuhay para sa Panginoon, if you want to be great in the life of God, in the life that God has blessed you with, you lose your life. You give it to the Lord Jesus Christ. Amen? Let's all stand in the presence of God. Thank you, Father. Can we surrender our life to the Lord today? Before you surrender your life to the Lord, gusto ko muna kayong tanungin, gusto nyo bang mapagpala? Do you want good health? Do you want prosperity financially? Do you want a new life?
Do you want no sickness? Do you want deliverance? Do you want salvation? Ito lang pong sasabihin ko sa inyo. Live for the Lord Jesus Christ. Follow His laws. Follow His ordinances. Submit to God's will and you will find this. Sabihin natin sa Panginoon ngayon as all eyes are closed. Lord, today, you tell the Lord, Lord, today, it's no longer I, but Christ lives in me. I receive Jesus as my Lord and Savior. Jesus, I pray, live for me, rule for me, direct my life into your ways. In Jesus' name. Let me pray for you, Father. I pray that let your blessing be upon your children. And those who have prayed this sincerely, I pray, Lord, manifest in their life. Pagpalain niyo po ang bawat isa at naway matanggap nila ang kanilang panawagan. At Lord, may they live for you. And Lord, I pray, guide them into all truth and righteousness. We thank you, Lord, for this message and for your word. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa lahat.